totoo. Maging in sa mundo ng negosyo at propesyon. Huwag magpahuli sa mga latest trends ng iba't ibang industry. Alamin ang gabay sa tagumpay ng ating mga panauhin. Ating pag-usapan ang mga yan dito sa Patok. Patok, may oportunidad sa bawat katok. Programang hatid sa inyo ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok, ating pakinggan ng iba't ibang kwento ng buhay. Istorya ng mga simpleng individual na magbibigay inspirasyon at motibasyon. At narito na ang ating mga kapartner na Kapatok Pa. Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright, buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang hapon po sa inyong lahat. Oras sa Pilipinas, 1 minuto bago makalipas ang alauna ng hapon. Ayan mga kapatokers at mga kapartners, welcome po muli sa aming live episode dito lang sa Patok sa DZAR. Kaya binabati po namin kayo ng isang magandang hapon. Maayong hapon. Ayan, naimbag gamalem. Maupay nga kulop. Mayat gat panapon kay kayungan mga kabalem. Buenas tardes. Ayan, para po sa ating mga English spoken people. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat saan mang bahagi kayo ng mundo. Wini-welcome namin kayo. Dito sa paboritong tambayan ng mga nagnenegosyo at kanilang mga kasosyo, dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Ayan mga kapartners, kaya kung nais nyo po kaming katok, maaari lamang tumawag sa 8836-3875 o sa 8801-9836. Ayan, at pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-540-2241. Ayan mga kapartners, at syempre pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga live comment sa aming Facebook at sa aming YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa Patok sa DZAR. At mga kapartners, kitang-kita po tayo sa GSAT Channel 40 nationwide. Ayan. Kapartner Andrea. At ako naman po, si kapartner Jillian, at kami po ang inyong makakasama ngayong hapon hanggang alas 2 ng hapon. Ayan, mga kapartners, kaya ready na po ba kayo at excited po ba kayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon? Ayan. Ready na. Kasi mga kapartner, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. For the health. At yan mga kapartner, handa na ba kayong makilala ang isang babang hindi lang nagseserbisyo mga kapartner sa kalusugan, kundi nagbibigay inspirasyon sa pagbabago ng buhay. From being not just a registered nurse to becoming a visionary in health and wellness industry. She leads with a heart and inspires with purpose. Sa likod ng Health and Beauty Republic Incorporated, siya ang boses ng empowerment, wellness at tunay na malasakit. Let's welcome the woman behind the Rescue Multivitamins and the lead to Inspire Movement, kapartner Flor Panganiban Consame. Ayan, magandang hapon. Kapartner, welcome po sa Patok. Afternoon, beautiful ladies, and good afternoon sa mga ka-DZAR viewers natin, especially yung pong ating mga OFW and all our citizens also are following and watching this show. Good afternoon. Wow, very smiley naman si kapartner. Very intimidating yung kanyang beauty. Yeah. But Gentle and very humble ni ma'am. Thank you. So we're so excited po na malaman at mapakinggan po ang inyong kwento sa likod po ng inyong Health and Beauty Republic business. Ayan ko, partner Flor or Mom Flor. Yeah. So kwentuhan niyo po kami kung ano po ba ang nasa likod ng inyong negosyo. Sino ba si ka-partner Flor before po ninyo pinasok itong mundo ng pagnenegosyo? Konting transition lang from being a nurse. At ngayon, isa ng matagumpay na negosyante. Ayan. Wow. Thank you. But before that, thank you for the SM&I, especially DZAR, Patok, for giving this opportunity para the voice of HBR ay marinig ng inyong millions followers. Thank you so much. Okay. Ang layo, ano? From being a nurse to an entrepreneur. Yeah. But kay Health and Beauty Republic ko natutunan at nalaman na
kahit nurse ka pala, pwede kang maging entrepreneur. At totoo naman, nasa negosyo talaga ang asenso. Nasa negosyo talaga ang pera. At by that, Health and Beauty Republic, nung nakilala ko to, ang dami kong natutunan. Okay? That I can be more, I can do more, and Health and Beauty Republic withdraw my inner self to become the better version of myself now. So si Health and Beauty Republic, this was 6 years na in the making, but very new in the MLM or multi-level marketing. Yes. So, ang maganda dito, the vision and the mission of the company, the vision is goes to our goal. Yung goal natin on how we will bring this golden opportunity para po sa mga taong makakasalamuha ni Health and Beauty Republic to give the quality of life like healthy life, happy life, and the total well-being of our citizens. We call it citizens, yung ating mga member kasi we are in a republic company, Health and Beauty Republic. And the mission is very important. Okay? Mission is the purpose. Gaya ng na-mention natin kanina, wherever we are, kahit saan tayo, isipin mo ang layo. Dating OR nurse ako, napunta ako sa, eto na, nagtotok na ako. Dito pala dinesign ni God yung buhay ko kay Health and Beauty Republic to help the purpose of the owner. Alam nyo, pag nakilala nyo po yung may-ari nito, napakaliit, pero napakalaki ng puso. That truly inspire me. Kaya ako nandito ngayon, ano. So the purpose is to lift up the poverty of our kapwa Pilipino. Okay? Si Health and Beauty Republic ay umiikot nationwide. Actually, kababalik ko lang eh. Okay, Bicol, Davao, Tacloban, kasi nandyan yung aming mga community. Health and Beauty Republic is building people, helping the community para magkaroon ng tinatawag naming program na kasosyo, kanegosyo. Yun ang importante. Okay? So, si Health and Beauty Republic, nasa World of Health Supplementation tayo. So, being a nurse, dito ko na-apply yung aking pagiging nurse, yung TLC, na lahat ng members namin. I hope they are watching, na pwede silang mag-message dyan, the TLC of Health and Beauty Republic, na iyon yung isa sa culture na meron kami. Okay? With this product that we have, ang dami nang natulungan ito. Right? Alam mo, ito yung isa that truly inspire me with Health and Beauty Republic. Hindi lang mayaman ang pwedeng maging healthy. Deserve din po. Deserve ng lahat ng kababayan o Opo. kapwa natin Pilipino, especially provinces. Kasi nga umiikot ako. Opo. Kitang-kita mo kung ano yung kailangan nila. Poor nutrition and healthy living. Na iyan yung advocacy ng company, ng Health and Beauty Republic. Alam mo, akala ko pag mayaman ka, money is everything. No. Okay, kahit you have millions in the bank, pwede mo bang hiramin yung millions mo sa bangko pag putol na yung paa mo? Of course not, di ba? Pwede mo bang hiramin yung kidney ng mother mo pagka sira na yung kidney mo or nag-fail na yung heart ng father mo para gumana yung heart mo. That's one thing that is very, very saddest part sa buhay natin pag nag-suffer ang health natin na ang Pilipino ay laging less priority yung kalusugan. Tama. Kung kailan may nararamdaman at saka tatakbo sa hospital, iinom ng ganito, kung kailan may once our vital organ are damaged, it can't be back, irreversible yan. Hindi yan babalik sa dati. Okay? So, what's Health and Beauty in terms of health? We have this Tough Tire product. Okay? Talagang ilalaban ko yung pangalan ko rito. I've seen a lot of product. Napakadami. They are good. Ang ibang mahal. Hindi naman lahat ng mahal. Kasi yung iba, pag mahal, ang sasabihin, effective yan kasi mahal. No po. As long as you know the product, FDA yan, which is lahat ng produkto namin, at importante yun FDA. And I encourage everybody, do not buy online na hindi nyo po alam kung saan galing yung mga produkto na yan. Especially supplement.
especially vitamins. Kasi it's a foreign body na ilalagay mo sa katawan mo na hindi mo alam, FDA kami, halal kami, by box or by paper. Pero hindi mo alam kung iyan talaga ay legit. So si HBR, yan yung one thing that we are very, very proud. Lahat ng produkto namin ay FDA at halal. Alright? So, yun. Si Health and Beauty Republic, nag-o-offer tayo ng business opportunity na dito, Jillian and Andrea, a matter of 3,000. May negosyo ka na. Kasi ang goal natin, kahit mga nasa bahay lang ito, estudyante, kailangan maturuan sila kung paano kumikita. Alam mo, there is one time, nasa Mercury ako. I want to share this story na maiiwan ko po sa inyo. Nasa Mercury ako, katapat ay Jollibee. May mag-ina, nagbabayad sa counter. Sabi niya, ma, Jollibee, bata, 7 years old eh. Alam mo, pinalo ng nanay yung anak. At ang sabi, wala na tayong pera. Binili na lahat ng pera natin ng gamot ng tatay mo. I think the woman is just 35 years old. Hindi ko lang matanong kung anong sakit. Baka pala inom, pala sigarilyo. Imagine, Jillian, at the age of 7 years old, wala kang, inagawan mo na yung kinabukasan ng anak mo dahil may sakit ka na kailangan ibili ng gamot mo para masustain yung kailangan ng kalusugan mo. Nakakalungkot yun. Yes. Right? Nakakalungkot yun na 7 years old, dahil nag-suffer ang health, sayang naman ang future nito. Lalo na baka cancer patient yun. Or dialysis patient, ibang laban ng mga yan. So, dyan natin ine-educate yung mga kapwa natin Pilipino. And one thing that I am very, very proud, the owner, mayaman to eh. Sobrang yaman. Hindi na nito kailangan ng pera. Meron siyang 15 negosyo. Wow. Very new si HBR, pero mahal na mahal niya. The reason why, sabi niya, Flor, I have hundreds of employees. Tuwan-tuwa ako pag sinasabi niya to. I have hundreds of employees, but I want million Filipinos na tulungan. Economy siya eh. Alam niya kung ano ang kailangan ng ekonomiya. Lift up the poverty of the Filipino. Health and Beauty Republic is helping our community na ino-offer natin yung kasosyo negosyo by the use of this product, nakakapag-negosyo sila. If we are helping our community, we are also helping our country. Tama? Ang daming kumpanya. Ang lalaki. Ang yayaman. Pero nasa ng puso ng mga to? Fame. Right? Fame, purpose is more than fame. Yan yun yung chairwoman namin. Yan yung may-ari ng HBR. Purpose is more than fame. If you know the purpose, bakit mo to ginagawa, you will sustain. And that is fame. Kasi longevity in terms of health. Long-term business in terms of negosyo. Yan yung offer namin. Alam mo, in a multi-level marketing, ang daming scheme. Over-hyping, over-promising. Kay Health and Beauty Republic, what you see is what you get. We cannot promise na hindi namin kayang i-deliver. Yan yung isa na talagang very proud yung aming mga citizens. Okay, nakita yung, alam mo, hindi tumitigil talaga. The name of our chairwoman is Ana Marichello. Hindi siya tumitigil. Flor, I want everybody to earn million. Wow. At pumunta talaga to ng abroad. She wants also to see the life of the people working abroad. At sobrang lungkot niya nung makita niya yung buhay. Nagtatrabaho ka doon. Okay, yung mga OFW natin dyan, nagtatrabaho kayo dyan, nagpapakahirap. Alam mo yon, bawal magkasakit pagka OFW. Malayo ka sa pamilya mo, di ba? So, sobrang nalungkot yung chairwoman namin nung makita yung buhay. Umikot yan, UAE, Dubai, Malaysia, Australia, tinignan niya talaga ano bang buhay ng mga OFW. OFW is our invisible hero. I call them invisible hero, right? Pero sila lagi yung less priority rin eh. So, the company Health and Beauty Republic, to all our OFW po, we are preparing program na kayo po ay pag-uwi, hindi iuwing luhaan.
Okay, meron kaming mga citizens or members OFW, we have UAE, and this is very surprising kasi yung stockist namin ng Singapore is a Singaporean national. Natulungan siya ng mga product na to. Ang mumura nito, but yet quality. I tell you, quality. Yun ang puso ng may-ari. Okay? Hanggat kaya niyang barasuhin para pababain ang presyo to give these people, kapwa nating Pilipino. Half Chinese, half Filipino siya eh. Pero mas malaki pa yung puso natin sa pagiging Pinoy. So that is Health and Beauty Republic. We are offering a golden opportunity that can lift the poverty para po yung mga kapwa natin Pilipino, okay, magkaroon ng tinatawag na comfortable life. When you say comfortable life, pag kumain ka, may table and the food. Opo. Pag nagbayad ng tuition, hindi uutang sa 5-6 para magbayad ng tuition. Hindi pupunta sa Bombay para lang maibayad ng kuryente. That is one of the project ng Health and Beauty Republic na nai-enjoy na ng ating mga members. Wow, kudos Parang po. ako lang ang nagsasalita. Ang galing. Ang galing po kasi ang galing po. Oh, No? yeah. At saka nakaka-inspire din po yung owner. Yes. Kudos po sa kanya sa ginagawa niya pong pagtulong at pag-reach out po sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi sabi niyo po kanina na this business is not just for the profit, but she extended her blessings For the purpose. for the purpose. At Purpose of helping yes, people. Opo. So ano-ano po yung mga ino-offer po ninyo ng mga produkto, yung mga nasa harap po Yeah. ninyo? Ayan. Okay, let's Maaari niyo talk po bang about health. isa-isahin? And I know Jillian and Andrea, after this, pipili na kayo dito kung ano yung fit sa inyo. But then again, gumagamit po ako ng oh, really? mangosteen. Yeah, mangosteen. Later, we will talk Opo. about more on mangosteen. Okay, let me Okay. start with the flagship product that we have. Okay, po. Let's talk about vitamin C. Vitamin C. Alam mo, eto dito ako nalulungkot eh. Ang alam ng marami, ang vitamin C pang bata lang. Hindi po lahat po kailangan ng vitamin C. Dahil ang vitamin C, ano ang unang ibinibigay ng doktor pag pinanganak ka? Vitamin C. Right? Selene, nung araw, tiki-tiki. Kasi vitamin C is the only vitamins na hindi kayang i-produce ng katawan natin. Pero kailangan po. Naging ginto ang presyo ng vitamin C nung pandemic, right? Pag narinig nyo po yung vitamin C, it talks about immune system. Immune system. I will not use medical term po para mas maintindihan nyo. Ang immune system ang kaisa-isang doktor na nilagay ng Diyos sa katawan natin para hindi tayo magkasakit. And even if you are cancer patient, whatever sakit ka po na meron, pag maganda po at malakas ang immune system, I tell you, kayang-kaya nyo pong mabuhay ng matagal. Now, what is the advantage of vitamin C ni Health and Beauty Republic compared to the other vitamin C? By the way, not all vitamin C are the same. Hindi ko mo't sinabi ng kumari mo, uy, vitamin C ko maganda, mura pa. Not all vitamin C are the same. Ito, lalaban ko yung sa amin. Why? Premium. True C. Tunay na tunay. Our vitamin C is 650 milligram. The more vitamin C we have in our body, the better. Alam nyo, mga kababayan, kung lahat ng bagay po ay nag-i-innovate, uy, nakakaloka ha? Grabe, AI. Nung araw, ang refrigerator, kung di mo alisin ng saksak, hindi ito madidefrost, tama? At tuwa ako. Kasi I'm a mother, alam mo, I love cooking, nauso yung no-frost. Kahit 1 year po yung karne dun sa rep, hindi na siya magyeyelo, di ba? So, nung araw, pag sumulat ang kamag-anak mo sa abroad, 3 months. Yes. Oh my God, 3 months. Aba ngayon, isang click lang, may video pa. Right? Etong pinaka-latest. Nakikita ko, I love driving eh. Nakikita ko sakali, uy,
nauso yung electric car, right? Yes Electric po, car. mga e-cars. I will not mention the name. Baka ma-advertise ko pa eh. Pero humanga ako kasi when I went in Bulacan, kasama ko yung chairwoman namin nun. When I went in Bulacan, sumakay ako sa electronic car na to. I was amazed. Until such, there is one news na China yata to eh, itong lumalabas. There is one news na lalabas yung car ng electric car ng Japan. Hindi pa patalo yung Japan when it comes to technology. Na pag kinlik mo yung navigator, inilagay mo yung destination mo kahit matulog ka. Dadalhin ka na niya kung pupunta ka man ng north, self-driving. I was so impressed. Ang tatalino na ng tao. What more when it comes to health po? Nag-i-innovate din yung ating kalusugan. Ginawa na lahat city. Ngayon, ang mga mall, pumupunta si Henry C., di ba? Sa mga provinces. Okay? So, ang mga city ngayon, wala nang puno to. The highest form of vitamin C is guava. Kahit saan ako lumabas ngayon, kahit sa palengke, wala akong makitang guava eh. Right? So, pinadali na po ni Health and Beauty Republic yan. We need to innovate. Kaya po lumabas yung mga food supplement. Sabi ng iba, hindi naman safe yan. Sino may sabi sa inyo? Sobrang safe. Dumaan po ito, clinical studies, FDA, lahat po ng pagsusuri. Actually, mas safe pa nga eh. Ang mga food supplement ngayon. You know, the chicken sa sobrang in demand. Dati 45 days, Andrea. Ngayon, 28 days na lang. When I went in Bacolod, may nagbigay sa akin ng papaya. Ang ganda. Smooth, shine. Mahilig ang husband ko sa mga prutas na fresh. Pag uwi, binayad ko sa eroplano. Pag uwi ko, niref namin. Sabi ko, honey, I have fruits. Okay, ref mo. After an hour, sa ref, nilabas namin. Nag-slice kami ng tigisa. Okay? Pag slice, sumuka siya ng sumuka. Ano yan? Dala mong papaya. Anak ng pating formalin. Imagine mo yung bangkay, Andrea. Saksakan mo ng gaganda, di ba? Kaya mag-ingat po sa mga gagandang prutas. Mag-supplement na lang po kayo ng Health and Beauty Republic. Okay, vitamin C, it talks about immune system. The advantage of vitamin C ni HBR, okay, kami po ay premium, crystalline, alkaline. Pag alkaline, it has ionics, it has a lot of minerals. Immune system, ha? Ang immune system, yan ang depensa natin sa lahat ng sakit. Okay, kalaban, bacteria, microorganism, virus. So, vitamin C, 650. Next is our Rescue 5. Daily. We're talking about daily. Meron tayong product na pang daily, ha? Daily. Ito yung aking kabody-body. Kasi workaholic. Okay. So, ito, Rescue 5 is a multivitamins. Okay. Pag tayo, kailangan natin ng multivitamins. Okay? Kailangan natin ng multivitamins. And we have also our True Barley. Barley is the superfood of our Importante ang health. barley. Okay? Importante ito. Yes. And we have also mangosteen, your favorite. Ayun. Mangosteen, Personally. pag ang pinag-uusapan natin sa mangosteen is sa chronic diseases. Lahat po ng may maintenance. Diabetes, arthritis, high blood, mangosteen po. Mangosteen. Okay? Santo mangosteen. And we have also, dito ako na-surprise, moringa puro. Malunggay. Oh my goodness. Miracle tree or tree of life. Opo. I was so amazed nung makita ko yung clinical studies and science that malunggay ay malaki pa raw po sa buong mundo ang health benefits. Why? 300 diseases ang kaya niyang tulungan at iwasan. Antibacterial. Nung araw naman lahat Yes damo. po. Okay? Antibacterial. Okay? And we have also slimming. Ayan. Jillian, gusto ko ibalik yung abs mo, ha? Slimming, okay? This is our slimming capsule. Importante po na na-maintain natin yung fit and right natin. Yes Dapat po po. ganun tayo. Okay? Huwag mong pababayaan. Okay? Fit and right, pero the main benefits, okay, burn the fats, losing weight,
colon cleanser. Importanteng malinis ang ating colon. Okay? Next is our glutathione. This is anti-aging. Nag-gluta ba kayo? Hindi po. Glutathione. Okay, ang alam ng lahat, pang-beauty, pang-babata, which is true. Which is true po. Babata kayo, gaganda. Look at me. Medyo Ayan. papunta na tayo sa senior citizen, pero thank you sa Hindi gluta. Okay, glutathione, but the main benefits for women, good for reproductive system. Myoma, okay. Usong-uso po yung PCOS sa mga babae. Andrea, ngayon pa lang magluta ka na. Okay, antioxidant. Master of antioxidant. Tagalinis to ng kalawang ng katawan natin. Mahilig sa pizza, mahilig sa alak. For male, prevention ng prostate. Marami pa. Good for the liver, everything. That's gluta. So, marami pa po kaming upcoming product. Abangan nyo po yan. Wow. Hindi po tumitigil yung aming chairwoman para po bigyan tayo ng most quality, affordable na mga Yun. product. Ayan. So, that is the product po. Ayun, ka-partner Floor, para naman po sa mga interested po na maging parte po ng HBR, paano po ba sila magsimula? Ano po ba yung mga ino-offer po ninyo sa mga resellers po ba, distributors? Okay. Sa mga interesado po na hindi lang itry o subukan ng inyong mga produkto, pero yung mga kababayan po natin na gustong maging parte po ng inyong kasosyo, kanegosyo. Okay, thank you. Okay, we have our FB page. Pwede po kayong mag-message dyan. As a matter of 3,000 pesos may negosyo na po kayo. Marami po yan inclusion. Tuturuan po namin kayo 6 ways eh. Okay. 6 ways to earn kami. Pipili po kayo dyan. Merong magaling magbenta, meron na bang, basta everything ay ituturo po yan ng Health and Beauty Republic. Marami na rito na marami na po tayong natulungan, kumikita na ng maganda. Actually, we are looking for, we are preparing them to become our millionaires. Millionaires Club. Marami dito, maraming hindi nakapag-aral pero ang gagaling na ngayon. Ang gagaling na po ngayon. Embrace the innovation. Kailangan nyo lang pong turuan ang sarili nyo na makaalis kung anong sitwasyon meron po kayo ngayon. Importante po yun. Ayun, Alright. mga ka-partners. So, bilang isa po sa mga matagumpay na mga na entrepreneur, ka-partner Floor, ano po yung pwede nyong mabigay na advice po sa mga aspiring po na mga businessmen, entrepreneurs po na natatakot magsimula dahil yung kakulangan po nila ng resources at saka ng experience, especially po sa health and beauty industry. So, since malapit na po ang ating oras, nasa inyo po ang pagkakataon. Okay, very simple po, okay? Pag hindi po natin inumpisahan, wala po tayong kapupuntahan. Okay, all you need to do is start. Okay, Yes. Believe in yourself. Marami pa po kayong kayang gawin. Okay, ang maganda po, ipakita nyo na yung inner self nyo to become a better version of yourself. Marami dito. Mga nag-umpisa from nothing, but look at them now. Health and Beauty Republic is ready to help you in terms of health and in terms of wealth. Ayan. Palakpakan po natin ang HBR, mga ka-partners. Your last message, your parting message po sa ating mga viewers at sa mga future po ninyo na mga magiging ka-partner at kliyente. Alright, thank you so much to all our business partners all over the world. Napakaganda po ng inimpisahan natin. Yung promise po ng ating chairwoman, magpapatuloy po yan. And for those who really wanted to be part of HBR, napakadali lang po. I-message nyo lang kami on your Facebook. 24/7 pong nakaantaba yung aming management para po tulungan, lalo na po yung nag-a-aspire na magkaroon ng negosyo. Okay? So I will take this opportunity also to thank Health and Beauty Republic. Salamat to our chair, Ana Marie Cielo, for giving this company, for giving this opportunity sa napakadami na pong pamilya. At lalo na po, nakaprepare na yung aming OFW program para po sa mga OFW. I think millions ang viewers natin, ang mga OFW na matutulungan po kayo ng Health and Beauty Republic. I would like also to shout out our Chief of Network Officer, Sir Patrick Soniga. Thank you so much for guiding our members to become the best version of themselves. You are one of the best mentor. Kaya po ako ay ganito because of him. And syempre our Chief Marketing Officer, Sir
Kenneth Prieto, oh my goodness, I love this person. Wow. Passionate, dedicated, sobrang sipag. Thank you so much for helping or for being part, actually is part of the board of HBR. And of course, I would like to thank our operational manager, 24/7 po yung nakaantabay. At nandito po She's siya. with us today. Okay, Joy Beltran, salamat for doing and loving our people. Of course, andyan din po yung mga staff namin. All of you. Let's strengthen each other for the purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon to fulfill our purpose of helping a lot of people, okay, in HBR through a Health and Beauty Republic. Ayan. Palakpakan Thank you, po thank natin you, si ka-partner Flor ng HBR or ang Health and Beauty Republic. Maraming salamat po ka-partner sa pagpapaunlak po ninyo dito sa Patok sa DZAR at sa pagbabahagi po ng inyong mga inspiring stories, you. sa inyong kaalaman at syempre bilang isang matatag at galing na leader ng ating pamunuan. Ayan, maraming salamat po. Mga kapartners, wag po kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, mayroon po ulit tayong makakausap at makakasama na isang negosyante. Ayan, kaya wag pong aalis dahil magbabalik po ang programang Patok, May Oportunidad sa Bawat Katok. Huwag bibitiw, magbabalik ang Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Maging alerto at handa tuwing may bagyo. Upang manatiling ligtas, narito ang ilang mahahalagang paalala. Manatili sa loob ng bahay. Iwasan ang paglabas, lalo na kung malakas ang ulan at hangin. Mag-imbak ng pagkain at malinis na tubig. Maghanda ng emergency kit. Manatiling updated sa lagay ng panahon. Maghanda ng mga flashlight at extra baterya. Panatilihing fully charged ang iyong cellphone. I-secure ang mahahalagang dokumento sa waterproof na lalagyan. Patayin ang kuryente, gas at tubig kung may banta ng pagbaha. Alamin ang iyong local emergency hotlines. Putulin o tapyasan ang mga sanga ng puno na maaaring mabuwal sa malakas na ulan at hangin. Lumikas agad kung inabisuhan ng mga otoridad. Maging ligtas at maging handa sa panahon ng kalamidad. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin, kilos paikot sa himpapawid na bumababa at tumatama sa lupa. Ito ay kadalasang may kasamang malakas na ulan at kidlat at maaari itong magdulot ng pagbaha, storm surge, pagkalunod, pagkasira ng bahay, gusali at infrastruktura maging pananim at puno. Sa tuwing may sama ng panahon, ugaliin ang pakikinig sa radyo, panonood ng TV at iba pang media channel upang maging updated sa lagay ng panahon. Itali ang bubong at iba pang kagamitan na maaaring liparin ng malakas na hangin. Habang maaga, putulin ang mga puno na maaaring matumba malapit sa tahanan. Iwasan muna mangisda at huwag tumawid sa rumaragasang tubig. Lumikas patungo sa evacuation center kung may abiso mula sa kapitan o DRRMO, subalit kung wala naman ay manatili na lamang sa tahanan at alamin ang warning signal lalo na ang bilis ng bagyo. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito. Iwasan ang iba't ibang uri ng karamdaman sa tuwing panahon ng tag-ulan. Upang maging malusog at makaiwas sa karamdaman, panatilihin ang kalinisan sa katawan. Laging maghugas ng kamay. Tandaan, kumakalat ang virus sa pamamagitan ng hawaan sa kapwa. Ano man ang panahon, uminom ng maraming tubig. Malaking tulong ito sa katawan upang maiwasan ang dehydration. Uminom ng vitamin C. Pinalalakas nito ang naturalesa ng katawan laban sa ubo, sipon at trangkaso na karaniwang nararanasan tuwing panahon ng tag-ulan. Magdala ng payo upang may pananggalang sa ulan at init ng araw. Sakaling mabasa ng ulan, magpalit ng damit at maligo pagdating ng bahay. Ang malakas na ulan ay maaaring magresulta ng stagnant water na maaaring pamahayan ng lamok na posibleng magdulot ng dengue, malaria, chikungunya at iba pa. Kaya iwasan na magkaroon ng stagnant water. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng himpilang ito.
Kayo'y nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Alright mga ka-partners, nagbabalik na po ang programang Patok, may oportunidad sa bawat katok. Ayan, kami pa rin po ang inyong katok. Ako po si ka-partner Jillian. At ako naman po si ka-partner Andrea. Ayan, at sabi po namin kanina, meron po tayong makakausap at makakapanayam muli patungkol po sa pagnenegosyo, mga business success stories at mga inspiring po na mga kwento tungkol po sa pagnenegosyo. Kaya ka-partner Andrea, ipakilala mo na ang ating second guest. Ayan mga ka-partner, kung kanina naman nasa health, ngayon naman deserve natin na magbakasyon. So yan mga ka-partner, isang kwento ng tagumpay na nagsimula sa simpleng bakasyon para sa pamilya, pero ngayong naging world tour experience sa loob lang ng isang araw. Imagine visiting the Eiffel Tower, Statue of Liberty, Burj Khalifa, without leaving Cavite, without leaving Philippines. Behind this visionary idea is a leader who turned doubts into dreams and a businessman with a mission to inspire. Let's welcome the president of Torres Farm Hotel and Resort, Mr. Eric Bailosis. Ayan. Welcome po. Welcome po sa Patok sa DZAR ka-partner Eric. Ayan, Thank you. before po tayo magsimula, mayroon po kayong pagkakataon po na i-shoutout at batiin po ang lahat po ng inyong mga friends, families, and mga ka-team. Alright, hello everyone. Just wanna greet you. Magandang tanghali sa Yes. lahat. And thank you for inviting me here in your show. Our pleasure po, partner Eric. Partner, yes. Yeah. Okay. So we're gonna call you partner as well. Okay. So, how's life po? Kamusta po ang ating negosyo? Kamusta po yung ating event dito sa Manila? At bago po tayo formal po na magkwentuhan about sa inyong negosyo, itong Torres Farm. Ayan. Yes. So, kamusta po ang inyong event? So far, it's doing good. Like, yung event naman namin dito is ibang business yung ginagawa sa SMX. But so far, the Torres Farm is doing good. Okay. So, in spite po sa mga hectic schedule, talagang napaunlakan po kami dito sa Patok, sa DZAR. Yes, of course. Ayan, ano pong kwento nitong Torres Farm Hotel and Resort? Paano po siya nagsimula at ano po yung naging inspirasyon po sa pagtatayo ng ganitong klaseng negosyo since sa Cavite po ito, ano? Yes, Ano po oo. ba yung naging istorya? Actually, never ko ma-imagine that I will be into resort business. So, nung gumraduate ako nung college, I migrated sa USA. Okay. So, kasi it's a whole family. So, kailangan ko talagang sumama. Then, I worked there for 11 years sa isang Japanese restaurant. So, I'm a waiter. Okay. Then, Ano nagsasabi ng irashaimase? yes, irashaimase. Welcome to Relate. Benihana. So, that's Okay. that's where I worked for 11 years in Cleveland, Ohio. Then, doon ko na rin actually na-meet yung wife ko na Russian wife. Then, after on the 11th year, I decided na I wanna move back to the Philippines and do business. So pagdating naman namin dito 2012, hindi naman right away nakuha ko agad yung Torres Farm. So actually I'm a real estate broker. Okay. Then for another 4 years, then sakto nung may nabenta kaming property ng family, we invested in Torres Farm. Okay. We put like a 1 swimming pool and we put like an 8-room accommodation for my actually tito na galing sa Amerika. Kasi pag umuwi sila sa Philippines, wala silang mastayan. So, nagpalagay kami ng 8 rooms. Then, doon sila nag-i-stay pag umuwi sila. Then, syempre, pagbalik nila ulit sa Amerika, wala na ulit tao doon. So, we decided na to put it in public. So, we get some guests. So, doon nag-start si Torres Farm. 1 swimming pool and 8-room accommodation. That's 2016. Okay. So, from 2016 until now po yung operation po ng inyong Yes. So, hospitality business. yeah, so from one attraction, now we have 40 different
tourist attraction, Oh, 40. and we have 6 swimming pools. Laki na. Yes. No? So, unti-unti namin siya Oo. in-expand. Ano po yung challenge when you're running a team resort? Malaki ba yung competition? Ano yung naging competitive edge po nitong Torres Hotel? So, actually nga, nung tinayo namin yon, ang inisip namin, bakit pupunta ang mga taga Manila Oo. sa aming resort? Especially, Yes. we're south of Cavite. Malayo na kami Malayo sa na Kabihasnan. We don't have a good beaches in Nae Cavite. So ano yung kailangan namin gawin para puntahan kami? So yun ang ginawa namin. Instead of building one big swimming pool, we decided to put pocket pool, but let's put it attraction. Let's put it like the first one we put like is the Japan Villa, which we have a pocket pool and the Greece area. So nagkaroon kami agad ng 3 bansa, kumbaga. Then nakita namin na nagustuhan ng tao na, uy, parang naging Instagrammable yung aming resort. So doon na namin sinimulan lagyan ng different replica ng iba't ibang bansa. Wow, yun yung naging unique at naging competitive edge po Yes. ninyo. Kasi kung hindi ako magiging unique, why go to my resort, di ba? Pero ito, paano nyo po minarket? I mean, syempre, mga Filipino po ang target po ninyo ng mga kliyente. I mean, yung incorporate Filipino culture po pagdating po sa ganitong klaseng konsepto ng negosyo. Actually, nahirapan din ako mag-market, especially I don't have the budget Yes. to spend. Kasi nagsisimula lang kami. Ang ginawa kong strategy is like I know some people in the industry na, uy, shooting kayo dito sa Ayun. amin. Oo, for very minimal amount. Then I also mga vlogger that I give them free stuff. So, doon nagsimula. So, naging maingay siya because of those celebrities and vloggers na stayed in a resort. Yes. Ganun talaga, no? Pag Oo. nagsisimula yung negosyo. Yung marketing strategy talaga Yes. dapat Oo. pag-isipan mo kasi minsan kailangan mong ibigay muna yung produkto, yung serbisyo Exactly. mo Yes. to Oo. gain more clients. Oo. Ayan. Kasi hindi naman pwede magkaroon agad ako ng billboard. Oo. That's a Sisimula big pa lang amount. kasi. Yes, of course. So far, kamusta po ang ating resort? Malaki na po ba yung kumbaga marami ng kliyente? Ano po yung pinaka nakaka-proud na moment bilang isang president po ng ganitong klaseng negosyo? Well, kasi nung nagsimula ako, sabi ko lang sa sarili ko na, ay, sana maging sikat ako sa barangay namin. Oh, yun pa lang, no? Yun pa lang, Little parang faith pa a lang. small dream. Oo. Then, nung na-reach ko na yon, sana maging kilala ako sa buong Naik. Di ba? Oo. Then, eventually, I called my place the happiest place in Cavite. So, of course, I wanna keep exploring. I wanna known international. So, yun yung nagiging, namin, main goal is to know our place internationally. But of course, ang namin is, why did we start it? Kasi ang ginawa namin is, we know how much to travel. It's expensive. Yes. And hindi siya kayang i-afford ng just a regular Filipino citizen. So, sabi namin mag-asawa, what if like we do replica? Para Yes. ma-feel lang nila na kahit sa gantong amount lang, they travel, they feel the travel, they have the picture that looks like they're outside the country, di ba? So, yun very sa amin, fulfillment na makita na ang sasaya ng mga guests namin because of those replicas. Oo, kasi kapag owner ka tapos nakikita mo yung reactions, Yes. yung reviews ng mga kliyente, ng mga bisita sa resort, talagang fulfilling siya Yes, oo. as an honor, di ba? Yes. So, ayan, ito since ang digital world na tayo, more on innovation, di ba? Nowadays, nasa course. modern era na. Of course, So, ayan, yes. how do you encourage innovation with your operation, especially sa resort? Yes, of course, kaya kami umaattend ng mga seminars Yes, about important. innovation, AI. Yun na kasi, kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, let's do our old way. Yes. May iwan at may iwan ka. Or babagal at babagal yung iyong Babagal. kung hindi ka makikisabay sa trend. So kami very aggressive pagdating doon. So I give the mga tools sa mga aking mga marketing staff to attend those kind of seminars. So we'll be ahead of the game compared sa aming competitors. Oo, very hands-on talaga pagdating kasi talaga sa innovation. Kasi Yes. pag, yun nga sabi mo ka partner, pag hindi ka humabol, wala, may iwan at may Yes, iwan ka. oo. At
hindi tatangkiligan ng mga tao yung mapag-iwanan na traditional Yes, oo. market. Kasi Ayun. parang ganyan, mawawala yung Parang gano'n. mawawala yung relevance mo talaga. Baldiso. Kaya kailangan ano What's yung new? in, yun sabay tayo sa kung ano yung in. Tama. Ito since nakakaengganyo siya, no, yung ganitong klaseng kumbaga vacation, staycation. Ayan, so magkano po ang entrance fee? Yeah, very mura. Kumbaga, ang aming day tour is 260 pesos Oh, you only. offer day 200 tour. lang? It's a day tour, Okay. yes. Oo. Makakarating ka na sa Fest. Eiffel Tower. Around the world ka na, hindi lang Eiffel Tower. 200 pesos lang. Yes, para ka lang nag-fast food, di ba? Paano po ba kadali magbo-booking po ba ahead of time? Kung mag-ano lang, magpi-picture taking lang, you don't need to do reservation. You can do walk-in Okay. and we'll accept you. Then if you want naman, kung gusto nyo may swimming, it's 290 pesos plus magbabayad na rin ng cottages. So yun lang, very minimal pa din. Murang-mura. Very mura siya. Makakapag-swimming ka na, makakapag-travel around the world ka pa. Affordable siya, Yes. even ng mga student. Of course, yes. Oo. And we do a lot of promos din. Kaya minsan baka ma-tsempuhan nyo yung 50% Less than 200 discount. Yes, oo. May mga ganun kaming promo na kailangan abangan. Dang! Ayan. So, sa mga Cavite, dinala nyo na yung around the world doon. So, ito, kapartner, may mga challenges ba sa ganitong klaseng industriya? Ano-ano yung mga hinarap nyo po ng mga hamon? Siyempre, dumaan yung pandemic. Yes, of course, Naabutan nyo yung oo. moment na kung saan naging limited yung galaw ng lahat, maraming Yes, nag-close. So, may mga opportunity naman nung pandemic na time, pero it's more on challenges talaga. So, ano po yung mga challenges po Oh na... yeah, like sabi nyo nga, yung pandemic. It's a very Yes. big challenge kasi kami yung unang isasarado Yes. ng government. Then kami yung huli rin yung bubuksan. Kumbaga for the 1 year and a half to 2 years, hindi kami makapag-operate ng proper. So, we're just lucky that we own the land, so we don't have the rental. So, kahit papaano, kaya naming i-sustain yung expenses because owning a resort it's ang taas ng operational cost. Grabe. Oo. So, yun, we're very lucky because we own the land, we don't have rental. So, Ayun. na-survive namin yung almost 2 years of the pandemic. And also, having a resort business kasi, it's a seasonal. Hindi Yes. siya all year round na puno ka. So, especially this is the season na medyo kailangan namin na mag-isip ng pakulo. Kasi July, August, those are the rainy season. Yes. So, Pinaka-peak season po. like starting November until May, yun, we're good. Pero yung July, August, September, Tag-ulan kasi yan. yun, oo. But we're very lucky din kasi may tinatangkilik na rin kami ng mga field trip. Ayun. Kumbaga, it becomes an educational tour kasi yung aming area. Kumbaga, natututo yung mga student, anong mga bansa yung, yung mga replica sa iba't ibang bansa. Yes, so, Ang galing, no? Ito ka partner, Eric. yes. Meron po kayong business mentor or may role model po kayo sa pagtatakbo po ng negosyo? Actually, nung waiter ako sa Amerika, I read this book, Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. And that's the time yung mind ko na I don't wanna be an employee anymore. I wanna do my own business. So I wanna work for myself. So yun yung naging deciding factor that okay, I'm gonna move to the Philippines. Kasi nag-try akong magnegosyo sa Amerika but it's so hard. Siguro, Yes. number one, hindi rin ako American. So, it's harder for me to get clients. So, nung hindi nag-success yung real estate business ko in America, I moved to the Philippines. So, I thought like it will be easy for me actually. But of course, it's a 1-year struggle din. Kumbaga. But of course, try harder. Yes. So, eventually, there's a light on the tunnel. Yeah, so it's Robert Kiyosaki. The book of Robert Kiyosaki is the one made the decision. Then What was the title? Rich Dad, Poor Dad. Poor Dad. Okay. Yes. Oo. Noted. Oo. Then now I follow other mga mentors Okay. like Brother Bo Sanchez, so John Maxwell. Oh, yun. Yes. Yun naman po. Pero
Sa ano naman po, paano po kayo nag-handle naman po ng mga feedbacks, like positive, negative feedbacks po sa yung sa inyo pong business? Yes, of course, hindi naman natin 100% mapiplease Yes. every Yes. people, di ba? So, sometimes, yung negative comment nila, tanggapin na natin as constructive criticism. Yes. Baka pwede mong mabago. Baka may point naman yung guest para mas mapaganda yung resort. Yes. So, ganun na lang yung aming mga thinking with me, my managers. Like, let's listen to our customer, ano yung hinaing niya, and let's do something. Baka may point naman kasi yung negative comment na yon. Tama. Ito ka, partner Eric, when we're talking about as a president, how do you manage your staff? Ikaw ba yung president na strict? No. Kasi I can tell na parang napaka-chill and cool ni sir Family. kausap. Paano mo sila minamanage and how do you train them? Yes. Actually, yes. I'm not that kind of president na very, alam mo yun, Strong. every na nakikita, very strong. I'm the chill one. Gusto ko diba? parang I told you. mga kaibigan ko yung mga employees ko. Yan, executive assistant ko na dito. So, I'm the chill president. So, kailangan ko lang magkaroon ng mga employees na sila yung magiging parang the bad guy. Kumbaga, not the president. Let those managers will do the strictness. Hindi kasi pwedeng everyone in your group is nice. Doon ka take advantage. Yun, tama. So, kailangan talaga meron strict pa rin sa doon sa structure namin ng organization. Tama, no? So, ano yung mga future plans, yung nakikita nyo po sa inyong negosyo 5 years from now, 10 years from now? Ano yung pinaka long-term goal po nitong inyong Torres Farm Hotel and Resort? Oh yes, so we need to keep again innovating. So we're Yes. planning to put amusement park rides in the Amusement. resort. So May rides may na rides ngayon. na. yes, so para mabuo na namin yung ano ng Torres Farm para for kids until senior, mai-enjoy nila yung resort namin. Parang panlaban sa... Oo, Hindi ko yung na mga, sabihin yung ano, ano. Well, very minimal man. Hindi naman siya yung malakihang ride. It's good for 10 years old and below. Yes, okay. there we go. Galing. Ayan. So, kapartner ito, maraming mga aspiring entrepreneurs. Yes. Alam naman natin yan. Dito sa Pilipinas, parang marami nang nagve-venture from being into corporate, nagve-venture na sa business. So, Yes. ano po yung piece of advice po ninyo sa mga aspiring entrepreneurs, especially dun sa mga young ones na gusto magnegosyo pero wala pang sapat na kaalaman, may mga hesitation kasi hindi nila alam kung ano yung magiging result Yes, ng oo. risk na tatahakin nila. Yes, sa akin naman, number one, na inaano ko lagi, kahit sa mga staff ko, ignore those naysayer. Naysayer is someone like, magsasabi sa'yo na you cannot do it. Kasi gano'n na nangyari sa akin nung nasa States ako, nung sabi kong uuwi na ako sa Philippines. One of my family members say like, you're not gonna make it. It's a third world country. If you wanna do business, you're not gonna succeed. So, Yes. instead of inaccept ko siyang as ma-demotivate ako, I make it it A makes challenge. fire. Nag-fire Okay. sa akin na I'll do everything para hindi na ako bumalik sa Amerika. Kung babalik ako sa Amerika, it's for vacation. Hindi na siya as an employee. So yun yung naging sa akin. Parang until now, even though I prove a lot already, people say I cannot do something. So, pero yun nagbibigay sa akin ng fire, yung challenge. Mas gusto Yes. kong may ganong tao na hindi pa rin naniniwala sa akin. Oo. Oo. Galing, no? Then, yung siguro, the next one is like, you need to have a vision. Kasi kung wala kang vision, you're the captain of the ship. Kung wala kang vision, hindi mo alam kung saan ka tutungo. So, yun yung inaano ko sa mga Walang young direction. entrepreneur. If you do a business, you need to have a vision. Hindi pwedeng magtatayo ka lang dahil you want to make money. It's not everything is about the money. Of course, money will sustain the business, Yes. but Yes. not everything is just about the money. Oo. Then siguro yung last one is like work hard. Hindi naman yung gusto mo shortcut. I wanna make $1 million next year. How? You need to really work hard. Kasi sa akin, it took me so many years to achieve what Torres Farm now and what I have right now. It takes
so many years. Yes. Nakakapagod din. So kailangan minsan hindi na nga minsan isang araw na walang motivation. Nakaka-drain din. Nakaka-drain din. But you need to keep going forward. When I started Torres Farm, I was the pool boy, I was the gardener, I was the manager. I have only 2 employees. So now I have more than 100 employees in Torres Farm. So, but I started everything. Ako gumagawa nung ginagawa ngayon ng mga staff ko. Ang galing. Then, siguro yung last one again. Last one, I want to point this one, to give back. Dapat marunong kang ibalik sa community kung ano yung meron ka. May turo ko sa mga employee kung paano ako from a waiter to become entrepreneur. Hindi ko pwedeng solohin yung success na yon. So I need to share it to my people also na hopefully one day they will be also a big businessman. Hindi ka lang po naging president, no? You're also an inspiration po dun sa mga downline po ninyo. Well, I galing. tried my best. So because siguro may return din yon habang itinuturo mo, you know, they give you more. Yes. Ayun. Ito, very curious po ako since galing po kayo sa first world country which is USA, no? So, na-adapt nyo po yung work ethic nila. Lalong-lalo na nagtrabaho po kayo sa isang Japanese restaurant. Alam naman po natin yung pagiging workaholic nila. Yes, so, of ano course. po yung mga natutunan nyo sa abroad na na-apply nyo po ngayon dito sa sarili nyong negosyo? Most especially po yung work ethic na wala po yung iba nating kababayang Pilipino. Yes, oo. Kasi alam mo sa Amerika, bawal ka mag-day off. Kasi kumbaga, bawal ka na magkasakit kasi hindi ka, paano mo isusustain yung lifestyle mo if wala kang work? Especially, I'm a waiter, so very anliit ng salary ko per hour. I'm not a nurse, I'm not a doctor. Like, I have 3 siblings na they're all nurses. Ako lang yung naiba yung landas. But, I'm happy that I became a waiter. So siguro, yung sinasabing ano yung natutunan ko working in abroad. I think if hindi ako naging waiter for 11 years, I won't be successful. Because doon natutunan ko yung pag sa mga customer ko. Natuto ko maging Hospitable. yes, o kumbaga alam mo yun, not humble, kumbaga yung social skills. Social skills. Kasi sa waiter, hindi ka pwedeng mahiyain. Or else, hindi ka makakakuha ng tip. Yes. So, kailangan medyo, hello, hi, ma'am. Kumbaga, medyo ano ka. So, Approachable. So, yun yung nakuha ko. Kaya pag dating ko sa dito, mas madali sa akin kasi speak Filipino na. Mas madali sa akin makipag-socialize sa mga customer ko. Galing, 'di ba? So iba talaga pag may experience na kasi yung experience kasi yun yung best teacher, no, na mababahagi mo talaga sa mga kasalamuha mo in the Yes, future. oo. Ayan. So, ito ko partner Eric, nasa inyo po yung opportunity and chance po na i-invite po ang ating mga viewers, ating mga audience po na bumisita at mag-book po sa inyong sa inyong hotel. Ayan, sa Torres Farm Hotel po. So, since we have 3 minutes left. Okay. So, ayan, nasa inyo po yung pagkakataon. Okay, so I'm inviting every one of you guys na to visit Torres Farm Hotel and Resort. It's in Barangay Sabang, Naik, Cavite. It's where you can go around the world in one day. So, alam natin kung gaano ka mahal ang lumipad at pumunta sa ibang bansa. Sa Torres Farm lang, sa 260 pesos, makakalibot ka na sa 40 different attraction. So, ano pa hinihintay nyo? Puntahan kami sa Torres Farm Hotel and Resort in Barangay Sabang, Naik, Cavite. Ayan. Maraming salamat po ka-partner Eric. Maraming salamat din. Pag-share po ninyo sa inyong mga inspiring stories, especially yung kwento po ng tagumpay, kung ano po kayo bilang isang leader ng negosyo. Marami po kaming natutunan personally. Ayan, Thank you. maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo dito sa Patok sa DZAR. Yes, thank you for having me Thank you here so in much. your Our show. pleasure po. Thank you. So, kayo mga partners, kung meron po kayong kwento na alam nyong tatatak at papatok po sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag mong itago, kundi dapat iyong ibahagi. At ipatok na yan. yan. Ayan, bago po tayo magpaalam, lagi pong tatandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4,
A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Tama, nagpapahirap po ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan, ako po si ka-partner Jillian. At ako naman po si ka-partner Andrea. Ayan, magsalo-salo po tayo ulit sa Lunes sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.